Hawak na ng pulisya ang video na aktwal na pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City nitong Biyernes na ikinamatay ng 14 at ikinasugat ng 70. Samantala, nagalok naman ng 2 milyong pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Davao para sa ikadarakip ng mga nasa likod ng pambobomba. At live mula sa Davao City, may report si Salima Refran. Salima? Cedric Maris, ngayon na nga ikatlong gabi mula na mangyari ang malagim na pagpapasabog dito nga sa Rojas Night Market. Hanggang ngayon ay blanco pa rin at patuloy pa rin tinutunton ng mga otoridad kung sino-sino nga ang nasa likod ng pagpapasabog. Kaya naman ang lokal na pamahalaan naglabas na ng 2 milyong pisong pabuya para nga sa impormasyon at ikadarakip ng mga nasa likod ng pagpapasabog. We want the suspect delivered to us alive because we want to know who are the other personalities involved in the attacks, and we want to know the reasons behind the attack, and we want to know also if there are other attacks planned on the city as well as the country. 2 milyong pisong pabuya ang alok ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa ikalulutas ng pambobomba sa Rojas Night Market itong Biyernes. 1 million to any person who can give the information of the name of the suspect and his whereabouts now. And then another 1 million for any person who can deliver the suspect to the Davao City Police Office. 14 ang patay at 70 ang sugatan sa pagsabog na naganap noong Biyernes ang gabi sa Rojas Night Market. Hawak na ng pulisya ang video ng aktwal na pambobomba mag-aalas 11 ng gabi noong Biyernes. Sa kuha ng CCTV ng Ateneo de Davao University, makikitang biglang may sumabog sa dilim. In-upload ang video na ito sa Facebook ng isang Layberg. Kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Davao na nagbigay sila sa pulisya ng kopya ng CCTV footage na ito. Sa audio recording naman ang pulong ng mga estudyante ng Ateneo de Davao University, rinig ang mismong pagsabog. Said that before she was pushing for yes, however after discussion she opts to say no. Must be seen that people are really There was an explosion right now and some people aren't breathing. Sa kuha ng balikbayang si Jake Hepte, kita ang mga nakabulagtang katawan matapos ang pagsabog. Okay. Sa kuhang ito naman, makikitang inilalayo ng mga rescuer ang mga sugatan. Nandun ako naka-face sa Ateneo, yung bomba nakalagay dun sa may barbecue, in between sa barbecue sa massage. Isang lalaki raw ang nagpamasahe sa massage area ng night market. Pagkatapos, bigla raw itong umalis at nag-iwan ng bag. Iwan yung bag niya. Tapos, pinuntahan siya ng therapist. Sinabi niya na, "Sir, yung bag mo, iwan." Lumingon lang yung lalaki, tapos dumiretso na. Sa press conference sa Davao City nitong Sabado, aminado si PNP Chief Bato de la Rosa na nalusutan ng mga puwersa ng gobyerno. Nakalusot lang talaga. Nakalusot. It's not the right time to point fingers. Nalusutan lang talaga. 4 na persons of interest ang tinutugis ngayon ng pulisya pero hindi pa sila tinuturing na suspect. Base sa investigasyon, isang 60mm mortar round ang ginamit na improvised explosive device o IED. Ang fuse assembly ng bomba nakuha pa sa atay ng isa sa mga sugatan. Isang cellphone daw ang ginamit na bomb trigger. Yung sa hard object malagay siya dito, yung shockwave ng pagputok, mag-double siya. That's why the fragmentation resulted in plenty of injury. Nagsasagawa ng cross-matching ang pulisya para ikumpara ang ginamit na IED sa karaniwang ginagamit ng mga teroristang grupo. The group from Central Mindanao uses mortar rounds as improvised explosive devices. Maraming mga threat groups sa Central Mindanao. Pinulong ni Pangulong Duterte ng kanyang gabinete. Sabi ng Pangulo, inaasahan na niya ang pag-atake. He is sad, at saka galit. At saka, pero he is not cowed, he is not intimidated.
hindi siya hindi takot. Noong linggo, binisita ni Vice President Leni Robredo ang mga biktima ng Davao bombing. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman noong Sabado bumisita sa mga sugatan at namatayan. Ang labi ng isa sa mga biktima, hinalikan pa niya. Inirekomenda naman ni Mayor Duterte na sibakin sa pwesto ang commander ng Task Force Davao na si Colonel Henry Robinson, pati na rin si Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael John Dubria. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad ngayon sa lungsod. Dinagdagan ang mga sundalo sa labas ng paliparan. Oras-oras na ang pagsuyod ng mga K9 unit. Magdamaga ng mga checkpoint ng pulisya bukod pa sa mga random checkpoint ng Task Force Davao. May mga nagpupunta naman sa Rojas Night Market para mag-alay ng bulaklak at magsindi ng kandila. Kung sino pa yung inosente, sila pa yung nadedehado po. It doesn't help if we continue to be scared and be afraid of what's happening. So it's time to show to the world that we are one in this. Natatakot po konti, pero dapat we must remain strong. Cedric, Marizi, pakita ko lang sa inyo, no? Ito yung memorial para dun sa mga biktima ng pagsabog. Sa ilalim ng mga bulaklak, ng mga kandila, nandiyan yung mismong lugar kung saan nga sumabog yung improvised explosive device. At sa lugar na rin ito, Maris, Cedric, 10 agad ang binawian ng buhay. Pero gayon man, patuloy pa rin ang pagbangon ng mga Davaoenyo kahit nga nakaharap sa trahedya. Itong Rojas Night Market ay buhay na naman kahit hindi ganun kasigla, no? Hindi katulad nung dati. At dito sa lugar na to, kung makikita ninyo, ito yung mga masahista. Hindi sila ganun karami katulad nung dati kasi karamihan doon sa mga kasama nila, kung di nasawi, ay nasugatan at nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Ang sinasabi nila sa atin, syempre kailangan patuloy yung pagbangon pero hindi daw sila baka kalimot. Yan ang latest mula nga dito sa Davao City. Cedric, Mariz. Okay, Salima, mukhang dyan sa live video na ipinapakita mo sa amin ay lumalabas na business as usual yung mga kababayan natin dyan sa Davao. Ano? At sinabi mo nga, isa kailangan nilang mag-move on o mag-move forward. Ano? Pero para dun sa mga kinakailangan o hindi may iwasang magpunta dyan sa Davao mula sa iba't ibang parts nitong bansa, ano yung abiso? Ano yung i-expect nila in terms of atmosphere at saka yung security checks pagdating dyan sa Davao, Salima? Cedric, ang kailangan nilang i-expect mas mahigpit na seguridad mula dun sa airport, papasok dito nga sa mismong lungsod. No? Ang nakita natin sa airport pa lang, marami ng pulis, bukod dun sa Aviation Security Group, nagdagdag dyan ng mga taga-EOD, mga taga-SWAT. Paglabas naman, makakakita ka na ng mga miyembro ng Task Force Davao. At pagpasok mo dito sa mismong lungsod, meron na yung mga random checkpoint. Yan yung mga dati na ng Task Force Davao. Pero nagdagdag pa ang Davao PNP ng kanilang mga checkpoint at choke points. So kung dati natatraffic ka na, medyo mas matatraffic ka pa kasi mas mahigpit yung seguridad. Ang nakita natin dyan, Cedric, no, magmula nung Sabado, yung mga sasakyan, mapa-private, mapa-public, talagang sinisilip, pinagbubukas ng bintana. At yung mga nakamotor, pinagtatanggal ng helmet at hinihingan, pinapakitaan dapat, no, nagpapakita ng kanilang driver's license at maging ng kanilang registration. So medyo mahigpit, but then dito kasi sa lugar na ito, no, dito sa Rojas Night Market, naramdaman natin magmula nung Sabado yung bigat. Yung bigat ng pakiramdam nila na nangyari dito yung pagsabog. Pero ngayon kahit papaano nakikita mo, moving on with life na sila. Pero hindi ganun pa rin karami. Medyo mas konti pa rin sila. Pero they are trying really hard na makamove on at makabangon. At ang nakakatuwa na na-notice ko dito, maraming tao yung dumadayo para magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal dun sa mga biktima nga ng pagsabog. Okay, Sam, balikan natin itong paggulo ng investigasyon. Matapos ilabas yung balita o yung impormasyon na nitong weekend na 4 ang ikinakonsider na persons of interest na pinaghahanap ng pulisya kaugnay dyan sa Davao Blast. Ano yung pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa mga otoridad ngayong araw na ito, Sam? Ang maganda dyan, Cedric, no, medyo mas malinaw na yung nakikita nilang timeline o yung pangyayari bago nga sumabog
yung improvised explosive device. Ang napagtagpi-tagpi na ng mga otoridad ay may isang lalaki na pumila at sumama dito sa mga tulad nito, mga masahista, umupo sa isang upuan dyan at nag-avail ng pagmamasahe. Pero nung nagpapamasahe siya, hindi niya tinapos. So sinasabi around 30 to 1 hour daw yon. Pagkatapos, nag-iwan siya ng isang bag. Dun sa ating nakausap na saksi, hinabol pa nga raw yung lalaki nung mga therapist na, "Sir, naiwan yung bag," pero nilingon lamang at umalis din. Ngayon, bukod dun sa lalaki, merong 2 babae na sinasabing persons of interest. Itong 2 babae daw ay nakitang kasama nung lalaki. Ngayon, merong 4th na person of interest, pero kasi hindi pa rin malinaw kung ano yung papel niyan. Maaaring 1, yan yung nag-detonate kasi cellphone yung ginamit para i-detonate yung improvised explosive device. Pero pwede ding may iba ding partisipasyon o may nalalaman lamang itong pang-apat na person of interest. Ngayon man, sinasabi sa atin palagi ng mga otoridad, bukas pa sa lahat ng posibilidad itong ang investigasyon nila sa nangyaring pagpapasabog. Cedric. Kamusta na, Sam, yung cross-matching? Nung kanina sa report mo, nabanggit yung cross-matching yung bomba na ginamit. Ngayon ba ay na-establish na yung signature nitong explosive na ito? Meron na bang na-identify na kung sinong grupo talaga particularly ang pwedeng maituturing na may kagagawa nitong act na ito, Sam? Cedric, kagabi na itanong natin yan doon sa mismong press con ni Davao City Chief Dubria, at ang sinabi niya sa atin, yung mga improvised explosive device na gumagamit ng mga 60mm mortar ay usually from groups coming from Central Mindanao. So tinanong natin, "Sir, what groups are you talking about?" Ang sinabi niya there are many groups from Central Mindanao. So hindi niya tinukoy agad. Pero natanong din natin, meron ba tayong nakita na pambobomba din dati, nakahalintulad nung ginamit nga na IED? Ang sabi niya, meron na rin daw silang nakitang ganito rin na estilo, ganitong itsura ng IED na gumamit ng 60mm mortar round. Yan daw ay dun sa Ecoland Terminal na explosion noong 1 taon. Cedric. Sam, kung hindi ako nagkakamali, si Vice Mayor Pulong Duterte yung nagsabi na parang 2 days ago daw meron na silang na-receive na ganitong information o may intel report na posibleng magkaroon ng pambobomba. May security o precautionary measures na ba na inilalatag pa additional ang Davao City at ang PNP, magiging ang Task Force Davao, matapos makatanggap itong intel report na ito, yung sinasabi na posibleng a few days ago pa ay alam na posibleng may ganitong maganap na pangyayari, Sam? That is correct, Cedric. No, sinabi yan ni Vice Mayor Paulo Duterte dito mismo sa site na ito nung nangyari yung pagpapasabog. No? Pero ang sabi sa atin ng Task Force Davao at ng pulisya ay naglagay naman sila ng mga choke points at checkpoints. No? Pero sabi na rin nga ni PNP Chief Ronald De La Rosa ay nalusutan. At gayon man, mas nga raw yung mga malalaking ahensya abroad, mga CIA, FBI, ay nalulusutan din. Kasi ganun daw talaga yung terorismo. Gayun man, wag daw magturuan na at lesson learned na lamang dito. Yun nga lang, medyo masakit na aral ang kanilang natutunan, Cedric. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan ang buong team. Salima Refran.